Ito po. So, wait lang ha. Ito, mga kababayan, pag-usapan natin. So, kanina lang, mga kababayan, pang-10 araw po ng impeachment ni Sara. Ngayon, may testigo pong bago. Ito pong land bank, no, dating land bank manager ng Show Boulevard. So, land bank manager ha ng Show Boulevard. According sa kanyang testimonya, mga kababayan, nag-withdraw daw ng pera itong si Gina Acosta. No? Si Gina Acosta no, ng 112.5 million. At mga kababayan, itong mga pera na ito ay idinaan sa likod ng bangko. At mga kababayan, ito pa ang masaklap. Yung nilagyan ng pera ay pareho sa testimonyang lagayan din ng pera nung dinala ni Ramil Madriaga. So paano nasabi ni Sarang hindi niya kilala si Ramil kung ang perang bitbit ni Ramil at yung perang nilagay doon sa bag na binigkas ni Ramil na mahabang bag ay same din sa bag na sinabi nung land bank manager or ex-land bank manager. So, nagkatugma po ang testimonya ni Ramil Madriaga at ang testimonya ng ex-land bank manager ng Show Boulevard. Naku, patay ka diya, mga kababayan. Eto mga kababayan, pakinggan natin Eto na nga, nako. Wait lang testimonya ng prosecution witness sa mga pahayag ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga nung nasa kamara pa ang impeachment. Ito ay may kinalaman sa milyon-milyong withdrawals ng OVP. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Nako mga kababayan, mukhang sasabi talaga booking na naman si Sara. Nako, ano na naman ang sasabihin ni Sara dito? Hindi ko kilala, nagpa-picture lang. Paano yung bag nagkapareho? Paano yung testimonya ni Ramil at yung testimonya ng ex-land bank manager ng Show Boulevard ay pareho ang bag? At yung testimonya ni Ramil, kung magkano ang presyo, ganon din ang presyo ng winidraw. At inamin mismo ni Gina Acosta na ibinigay nga niya sa utos ni Sara. Patay ka diha. Continue. Live mula sa Senado. Isaiah. Yes, Willard, good start nga kung ituring ng House Prosecution Panel ang pagsisimula ng pagtalakay sa impeachment court ng Article 1 o yung kaugnay sa misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nang dahil naman, Willard, nga sa unang testigo na iniharap ngayong araw, may posibilidad na maiharap sa impeachment court ang umunay bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga. Nako po! Malaking pasabog ito. Nako. Ito nga ang sinasabi mga kababayan ng House Prosecutors na merong pasabog next week. So ito nga yung pasabog na kung saan na itinanggi ni Sarang hindi daw niya bagman si Ramil Madriaga, pero nagtugma ang testimonya ni Ramil patungkol sa pera at ang testimonya ng land bank manager. Naku po, continue. Kasi simula pa lang ng paglilitis, bahagyang naging mainit na ang talakayan sa impeachment court. Makailang beses na winarningan ni Presiding Judge Senator Chis Escudero si House Prosecutor Leila de Lima dahil sa umunoy may konklusyon na siya sa kanyang opening statement kahit wala pang paglilitis. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Objection, Your Honor. Malinaw rito. Objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. Actually, masakit man ang sinabi ni De Lima, pero totoo. Bakit? Kung ang isang impeachable officer, katulad ng Vice President, nagnakaw, hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala, magtitiwala ka pa ba? Which is tama naman. Sige nga, patirahin mo si Sara sa bahay ninyo, tapos iiwan mo sa kanya yung pera niya, iiwan mo sa kanya yung pera mo, magtitiwala ka pa ba?
Sige nga, pa-applyin nyo nga si Sarah sa fast food kung tatanggapin nyo kung may record siyang pagnanakaw. 'Di ba? Pag ordinaryong tao, may record sa NBI or sa police clearance, 'di ba, hindi nyo papapasukin. Sige nga si Sarah, pa-applyin nyo nga kung tatanggapin nyo tas may record siyang ganyan. Kaya tama ang sinabi ni Dilima. Hindi, ito, napapansin ko mga kababayan, lumalabas po talaga ang mga, yung katotohanan na si Chis Escudero talaga ay Trojan horse. Lumalabas yung kanuhan ni Chis eh. Alam niyo, wala namang masama na magsabi ng ganun eh. Yung abogado nila, si si Narbasa, nagsasalita ng ganun. Sige. Ang NBI ay under sa ganito. Yung ganito under sa presidente. So, ibig sabihin, ang presidente ang nag-utos na kasuhan ng NBI ang vice presidente. Di ba? Ginaganon-ganon nila. Ginaganon-ganon yun ni Narbasa eh. Di ba? Ikaw, NBI. Under ka ni ganito. Si ganito, under ng palasyo. So, ibig sabihin, ang palasyo, under kayo, inutusan kayo para idiin si Sara. Di ba ginanon? Bakit hindi pinatigil ni Chis? Na idiniin si PBBM. Samantalang si Sara ngayon, nagsalita lang naman si Laila de Lima. Ang isang impeachable officer, nagnakaw ng isang ganito ganyan. Magtitiwala ka pa ba? 'Di ba? Unfair. Continue. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. At sa pagharap ng unang testigo ng prosekusyon sa Article 1 na si dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino, tila may pagkakatugma ang ilan niyang pahayag sa mga sinabi noon na umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Nako, patay ka dito. Nako, mga kababayan, mag-iyakan na naman yung mga DDS. So, ano na naman sasabihin ng mga DDS dito? Nakatanggap na naman ng maleta. Nakatanggap na naman ng maleta. Paldo-paldo na naman yung ex-manager. Alam niyo, wala na ako ibang reaction eh. Wala. Ano sasabihin nila? Nakatanggap ng maleta. Basahin nga natin dito. Sana ay makulong na ang mga pasaway na trapo. Ito naman, adyong, maayos naman yung withdrawal and used by OBP. No irregular, no suspicious. Ayan. Kung ikaw DDS, pa din, check mo sarili mo kung sadyang ubub ka lang. Sobrang loyal mo kay Digong. Kahit baluktot na ang anak niya, naniniwala ka pa. Tugma. Na-briefing na ang witness based sa sinabi ni Matibag na magmi-meeting sila few times bago ang pagharap sa Senate. Ayan na naman, na-briefing na naman. Ayan na, nagtugma. Malalaman naman natin sa investigasyon yan eh. Malalaman natin sa investigasyon, paglabas ni Madriaga, kung ang sinabi ng witness doon sa dating general manager ng Land Bank ay pareho sa kay Madriaga. Pakinggan natin ha. Nasa Kamara pa ang pagdinig sa impeachment. Pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Ano? Mahabang malaking bag na parang gym bag. So ngayon, pakinggan din natin ang testimonya ni Madriaga kung ano din ang explanation niya. Nako. Ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba pakidescribe ninyo? Duffel bag po, large. Duffel bag. Duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po? Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po. Yung itsura lang, kamukha. Wala din po. Wala. So ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? 3 doble po o 4. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. Maging ang isang date ng pag-in-cash ng cheque na nagkakahalaga ng 125 million pesos na lumabas sa pagdinig ngayong araw ay tumugma rin sa sinabi ni Madriaga. The morning of December
Patay! Alaka, naku, malapit na tayo sa exciting part. Naku, ito na nga yung sinasabing magre-resign daw. Naku, ito na, meron na naman babatuhin ng laptop nito. Yun pa namang chief of staff ni Robin, nag-resign, ayaw pumayag ni Robin. Alaka, mga kababayan. Ako, paki-comment po. Like, comment, like, share, and subscribe. Nako, patay ka diya. Mga kababayan ko, mga minamahal, boss, madam, amo, tropa pits. Nabuking na si Inday, yari na yung testimonya ng ex-Land Bank manager at ni Madriaga ay tumugma. Nako po, ilang pahayag. Nako po, patay ka diya. Ulitin ko nga. Cash ng cheque na nagkakahalaga ng 125 million pesos na lumabas sa pagdinig ngayong araw ay tumugma rin sa sinabi ni Madriaga. The morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa night street at sa Ombudsman. I read from several media reports that 125 million Yung 125 million, sabi ni Sara, puntahan daw si Nolasco dahil ihahatid daw nila sa San Pablo, Laguna at sa parking lot ng Ombudsman. So gagamit daw si Madriaga ng blue Toyota FG Cruiser. Ala, patay ka din na. Nako, 125 million pesos. Ala, patay ka din ha. OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Dahil dito, posibleng ipasabina ng prosekusyon si Madriaga para tumistigo sa issue ng confidential funds. Ngayon, mga DDS, paano nyo ito sabihin? Una ninyong palusot, may gusto si Madriaga kay Sara. Pangalawa ninyong palusot, nagpa-picture lang pero hindi kilala. Tapos ngayon, nagtugma ang testimonya ng bangko at ni Madriaga. Paano nangyari yun? Magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan, magtatanga-tangahan pa naman ba kayo, mga DDS? Niloko na nga kayo na makauwi si Digong, tapos ngayon biglang sabihin wala daw siyang sinabi. Tapos ngayon, ayan na naman. Naku, mga DDS. Kung gusto mong magsaktan, kung gusto mong magpakatanga, huwag mong araw-arawin para di ka masaktan. Yeah? Mga DDS, kung gusto nyong magpakatanga, huwag yung araw-arawin para di ka masaktan. Continue. Of course, yes. Kasi yung pagpresenta, hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera, yung ano yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng natong check na to, may pagkakapare. Pero I don't think this is a made-up story. Willard, kung pagbabasihan nga yung pre-trial order na inalabas sa impeachment court sa panig ng prosekusyon, kabilang si Ramil Madriaga sa mga posibleng maging testigo ng House Prosecution Panel para sa Article 1. Pero ayon mismo sa prosecution, Willard, yan ay nakadepende pa sa magiging takbo. Tapos may nag-comment dito, mga kababayan. Sulit Duterte kami, walang magbabago. Yung isa naman, witness ng prosecution niyang ex-manager ng Land Bank. Hindi ako naniniwalang hindi na briefing mga yan. Ito gusto ko lang basagin yung mga ganyang komento. Komento ng mga tanga yan eh. Bakit? Una, yung witness na ex-Land Bank manager ng Show Boulevard, meron siyang pinanumbaang salaysay. Anong nakasabi bago siya nanumpa? Lahat ng kanyang sabihin ay may pawang katotohanan lamang. Kung ito ay mali at ito'y kwento-kwento lamang, maaari siyang maparusahan. Diba? Nanumpa yan eh. Nalala nyo mga kababayan, nanumpa siya. Meron siyang pinanumpaang salaysay.
Lahat ng kanyang sasabihin ay pawang katotohanan at totoo lamang. Ngayon sasabihin ninyo, binibriefing, kung hindi yan na totoo yung sinabi niya, pwede siyang idemanda, makukulong siya. So ano yon? Ultimo yung ex-land bank manager, sacrificial lamb. Patay tayo dyan. Mga kababayan, Ma'am Beverly, hello po. Ito yun, ito yun, mga kababayan. Ito, kasi tapos na tayo dyan. Ito. Saan ba yun? Ito. Basahin pa natin tong isa. Pakinggan nyo, mga kababayan. Hinalakay na ng impeachment court ang Article 1 o ang paglustay umano ng confidential funds ni VP Sara. At sa pagsalang ng mga prosecution witness, nabunyag ang sinasabi nilang unusual o hindi pangkaraniwang mga withdrawals ng OVP na aabot sa kalahating bilyong piso. Pero paano nga ba nakalusot sa bangko ang mga transaksyon? Yan ang agenda report ni Hannah T. Kalahating milyon. Sa Senado. O bilyon. Ano ang sabi ng mga testigo sa day 10 ng impeachment trial? At kapag sinabi mong unusual, ano ba ang ibig sabihin nito? Corina, hindi bababa sa 3 bag ng pera ang in-encash ng kampo ni VP Sara sa Land Bank. Yan ang isa sa mga lumitaw sa data ng impeachment trial ng vice. At bagamat unusual daw ang mga transaksyong ito, masasabing legit naman daw ito ayon sa mga... Legit. Hindi illegal. Ibig sabihin, tama lang naman. Hindi illegal, legit. Ang problema, hindi ba illegal ang paggasto? Yung pag-withdraw hindi illegal kasi bakit? May pirma Pirma ni Sara, representative ni Sara, at mismo sa land bank galing. So may karapatan mag-withdraw kasi vice president siya, confidential fund niya yan, so may karapatan din mag-release ang land bank. Ang tanong, bakit inukihan ng land bank na mag-release ng ganyan kalaking pera, kalahating bilyon? Di ba meron tayong tinatawag sa batas natin na hindi po pwedeng lumagpas. Kung ikaw nga, normal depositor, 1 milyon lang Pwede mong withdrawin, pwede mong i-deposit Hindi pwede lumagpas sa ganung kalaking halaga Di ba? Anong role ng bangko? Ayan na tayo, mga kababayan. Tapos, sa totoo lang mga kababayan, talagang sasabit si Sara dito. Hello po, Ma'am Estelita. branch manager ng nasabing bangko. Unusual o hindi pangkaraniwan para sa mga dating Land Bank branch manager ang naging pag-withdraw ng pera ng Office of the Vice President. Yan ay nang isa lang na sila sa Senate Impeachment Court bilang mga testigo sa paratang laban kay VP Sara, kaugnay ng umano'y paglustay ng confidential funds ng OVP. Lumabas na nag-withdraw ang OVP ng kalahating bilyong piso sa Land Bank Shaw Boulevard Branch sa iba't ibang petsa mula December 2022 hanggang July 2023. Nasa 4 na tranches ito na tig 125 million. Sabi ni dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino, sa 32 years niya sa Land Bank, first time ito na nakakita siya ng ganoong kalaking halaga ng perang winidraw. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po, unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Hindi na raw kinwestiyon ni Constantino kung para saan ba ang nasabing withdrawal dahil may abiso naman na raw ang mga taga-OVP bago ang nangyaring transaction at dumaan daw ito sa proseso. Lumabas din na nagproseso ang Land Bank DepEd Branch ng encashment ng 3 tseke na tig 37.5 million pesos each. Yan ay noong Pebrero, Abril at Hulyo ng 2023 kung saan ang tumanggap ay nagngangalang si Edward Fajarda.
Siya ang dating Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim nito. In total, nasa 112.5 million ang na-encash ni Fajardo. Kinwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit tila umasa lang ang Land Bank DepEd branch sa umano'y laway na testimonya ni Fajardo na siya ang designated SDO ng ahensya. Dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. Hello. And then you honor it? Oh, ayan na. Oh, ang dami na, naglabasa na. Walang documents na ipinipresent pero nagkapag-withdraw. So, ibig sabihin, palakasan nito. Ano to? May mga ganyanan ba? Bakit pag kami mga normal na Pilipino, ang dami nyong hinahanap na dokumento? Bakit pag sila wala nang ipresent-present? Ano to? Dahil kilala na? Ano to? May abutan? Ano to? May padulas? Yan lang naman yan eh. Yan ang isipin ng taong bayan. Kapag normal kang Pilipino mag-withdraw ng malaking halaga, ang daming dokumento, pera mo rin naman yan. Pero bakit pagdating dito sa mga staff ni Sara, walang documents na kakapag-withdraw? Ano to? Padulas? Ano to? Abutan? Tatanong lang. Parang bawal mag-parking, pero naka-parking ka, pag alis mo may inaabot kang 20. Di ba? May mga ganyan eh. Bawal gumarahe, bawal mag-park. Tapos nagulat ka, naka-park, pagdating mo, inabutan mo yung bantay. Either MMDA, either TMO, either police. May mga ganyan senaryo Nakakapagtaka lang. Bakit kapag ordinaryong tao mag-withdraw, pinaghirapan nila yan, pinagpaguran nila yung pera, ang daming dokumento hinahanap ninyo. Kahit saang bangko, totoo yan. Pero kapag kadating dito, milyon, halos kalahating bilyon, walang question. Unfair. Ba yun, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajardo at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Di naman. Yes, sir. Wow. Wala raw impormasyon ang dalawang dating Land Bank branch managers kung ang mga withdraw na pera ay may kinalaman sa intelligence o confidential funds. Pero ano ba ang ibig sabihin ng unusual o kakaibang transaksyon? Ayon sa isang circular ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipinresenta ni Senator Judge Joel Villanueva, masasabing unusual kapag hindi naman consistent ang patterns ng naging transaction sa usual behavior ng isang account owner o kung hindi nito katumbas ang financial capacity niya. Pero hindi ibig sabihin na kapag unusual, ito ay suspicious o kaduda-duda. Ayon na rin sa mga testimonya ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nanita Camposano. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report sa STR, sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report. Gaya ni Constantino, iginiit din ni Camposano na kakaiba ang 3 beses Hindi talaga siya suspicious. Yung unusual, yun nga, wala namang problema, hindi naman siya illegal. Kasi bakit? Unang-una, Office of the Vice President yan. Siguro may ID o di kaya itong si Fajardo kilala na doon, nakailang, biruin nyo, naka-4 na withdraw ata siya, naka-3 withdraw, naka-100 million eh. So kahit hindi na siguro siya magpakita ng documents, so walang kahinahinala, walang suspicious. Sino ba namang mag-withdraw at sabihin, mag-withdraw ako? Bakit? Ibibili ko to ng Shabu. Pagbibigyan ka kaya ng bangko. Di ba? Okay, maraming salamat. Aishan Ri, ayan, may love shout out po. Diba? Sino ba namang tanga? Nakawan kita, hold upin kita, ibigay mo ang pera, wala akong dalang barel. Gaganunin ka? Gaganunin mo? Paano maniniwala sa yung hold upin mo kung hold upin kita pero wala akong barel, baka pagtawanan ka pa. Diba? Wala namang problema. Ang problema dyan, saan ginastos? Walang problema ang pag-withdraw kasi pirmado ni Sara. Pag sinabing galing sa Office of the Vice President, ikaw tatanggi ka pa ba? Land Bank is part of the government. So pag sinabi mong Land Bank, bangko ng gobyerno yan. So pag galing sa gobyerno ang nag-withdraw at merong authorization later ni Sara, so wala ka ng question. Bakit? Galing sa Vice President eh. Ang problema dyan, ang illegal dyan ay kung paano at saan dalhin ang pera. Yun ang malaking katanungan. Di ba?
encashment ng 37 million na ginawa ng DepEd. Dahil sa normal na sitwasyon, nasa 10 milyon lang daw ang usual cash transaction ng ahensya. Kaya na unusual. Ito lang po. Corina, kinwestiyon naman ni Senator Judge Amy Marcos itong tila pagiging inconsistent ng dalawang testigo pagdating sa kanilang mga testimonya. Binalikan kasi ni Senadora Amy itong mga nangyaring hearing sa Kamara kung saan sinabi ni Camposano na regular occurrence umano ang huge encashments ng government at private clients na taliwas doon sa sinabi niya kanina sa trial na unusual nga itong sinasabing about 37.5 million peso encashment ng DepEd sa ilang. Sa totoo lang, Amy, wag mo nang guluhin yung sarili mo. Hindi po paiba-iba ang sagot ng naturang mga bank manager. Kasi bakit? Kung sa ordinaryong Pilipino, ganyan kalaking halaga na wala kang may pakitang dokumento, talagang, suspicious. Una, sabihin mo, ako si Ken Garcia, mag-withdraw ako ng 500 billion. Tapos wala kang dokumento ipakita. Para saan? So ngayon, syempre, ang reaksyon ng tao, illegal to, suspicious to. Take note, Amy, galing sa opisina ni Sarah. May authorization ni Sarah. So malamang papayag yung taga Land Bank. Bakit? Land Bank is under government. Di ba? Ganun yun eh. Palakasan kasi. Hindi ba totoo yun, Amy? Hindi mo ba alam yung palakasan? Di ba sa Bureau of Customs mo at sa Pogo, ganyan din sa'yo? Kaya ka nga galit na galit kay BBM, kaya nawalan ka ng lollipop at candy, di ba? Dahil sa mga palakasan. Guguluhin mo pa yung sarili mo. Alam mo naman yan. Di ba? Ay, nako. So alam nyo na, mga kababayan. Nagkatugma nga ang testimonya ni Ramil Madriaga at ng mga branch manager ng Land Bank sa Shoe Boulevard sa Pasig. Pasig ba yan? Alam ko Pasig yan eh. Na yan tayo ngayon, mga kababayan. Patay tayo dyan. So, alam nyo na, mga kababayan, kung ano ang mangyayari at ano ang gagawin. No? So nagtugma, ibig sabihin sabit. Nagtugma, ibig sabihin patay kang bata ka.